invitation po for you to talk to us and orient us on healthcare and electronic waste management po. So thank you very much po. All right. Okay. Thank you also for the invitation, sir. Thank you for inviting us over to give you an orientation on this healthcare waste and e-waste management po. Okay. Okay. So, Engineer Esther Aguilar is the Section Chief Engineer for Chemicals and Hazardous Waste Management of the DENR. She's a Master's of Science degree holder in Environmental Science at the UNESCO Institute for H2O Education. Um, Engineer Aguilar, you can hold on, ah. Hello, Sir Cams. Hello, Sir Cams. Okay na po? Okay. Shall I start or? Yes po, can start po, Engineer. All right, sige. Thank you very much for inviting me po sa inyo pong orientation on the hazardous, specifically for healthcare and e-waste facilities. So ito po, I will share my video or my presentation for your uh, on the screen. Okay. Okay. So can you see po yung aking presentation, sirs and ma'ams? Yes po, Engineer. Yeah, okay. So, kung meron pong pag hindi klaro, just call my attention po, no, para ano ko po, marinig ko Yes, ang sir. inyong Yes po, Doc. Yes comments. po. Okay. So, thank you very much again for inviting us over to give an orientation po sa healthcare waste and e-waste management po, specifically for your uh, group, no? I think you're all, majority are physicians po sa mga doctors. So, let me start first with the outline of my presentation. Of course, there will be some definitions specifically po para sa hazardous waste. So that would be RA 6969, yung mga important laws on healthcare waste management. Of course, RA 6969. And then ano po yung ginagamit naming basis sa amin pong pag-monitor relative sa inyo pong has waste generation, no? And then meron po tayong classification of hazardous waste. Ano po yung mga requirements in as far as storage and labeling. Of course, we will also talk about the prohibited acts and the schedule of fees para po sa inyong information. Okay, so since ang interesado po kayo is on healthcare waste, so alam naman po natin, no? Siguro particularly sa inyong lahat na pag sinabing healthcare waste, ito po ay mga waste na na-generate natin sa ating diagnosis, sa treatment, sa management, immunization of humans or animals, sa research pertaining to the above activities, yung testing and biological products, at saka yung mga waste originating from minor or scattered sources like dental clinics and alternative medicine or clinics. Okay, ito po yung mga relevant laws specifically for healthcare waste, no? Siyempre, nangunguna po dito yung RA 6969, which is the Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act. Ito po ang ginagamit naming basis sa EMB para po i-monitor hindi lang po yung mga healthcare facilities, pati po lahat ng mga institutions, schools man yan o schools or clinics o kaya fast food chains, yan po ang ginagamit namin, no? RA 6969. So kasama rin po dito yung ating RA 9003, Ecological Solid Waste Management Act. Kasi medyo part din po kasi dito yung sa ating hazardous waste, yung mga household na special waste na tinatapon natin. Of course, yung PD 1586, yung EIS system natin. And then RA 8749, which is the Clean Air Act. Okay, and then we have also the 9275, which is the Clean Water Act. And of course, dito po yung sa PD 856, ito naman yung Sanitation Code of the Philippines, which I think is very important po sa ating health din, no? And of course, yung RA 4226 na in-implement din yata ng Hospital Licensure Act.
And ito po yung isa pa is yung JAO 2005-02. Ito po yung mga policies and guidelines on the effective and proper handling, collection, transport, treatment, storage, and disposal po na inyong healthcare waste. Okay, so let us go first po sa definition ng RA 6969. So as mentioned earlier po kasi ang RA 6969 is talking about toxic substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. So ang mandate po dito sa RA 6969 is yung sa manufacture, sa import, sa processing, sa distribution, sa use, sa transport, excuse me, sa treatment and disposal po of toxic and hazardous waste in the country. So covered po yung mga toxic substances at saka yung mga hazardous waste in our country. Naririnig niyo po ba ako? Baka medyo mahina. Okay lang, sirs and ma'ams? Okay lang po. Engineer, it's Okay, sige. okay. So, Yes, ma'am. doon po kasi sa coverage ng RA 6969, meron po kasing title 1, of course, yung scope ng RA 6969, tapos yung title 2 at saka yung title 3. So, yung title 2 po, ito yung Chemical Substances Management, which talks about yung mga virgin materials. Yung mga materials na hindi pa nagagamit. Like, for example, yung mga may CCO po to, yung mga chemical control orders. So, hindi ko na po siguro i-discuss ito kasi we are particularly interested po sa hazardous waste management, which is Title 3 naman. So, pag sinabing hazardous waste management, we're talking about yung mga waste materials na po ito. Kasama po dito yung inyo pong mga healthcare waste at saka yung mga expired chemicals, no? Parang gano'n. So, ang ating focus po sa ating orientation ngayong araw na ito is yung mga hazardous waste or waste materials po natin. Sa title 3 po tayo. Okay. And further definition po ng hazardous waste natin ay substances that are without any safe commercial, industrial, agricultural, or economic usage. So, pwede rin po na ito ay byproducts, yung mga na-generate from the original products, mga side products, residues, contaminated equipment, or other substances from manufacturing operations which present unreasonable risk and or injury to health and safe to the people or to the environment. Okay, moving on. So ano po ba ang mga characteristics? Siyempre lahat naman ng mga materials natin para ma-consider natin siya na hazardous waste. So meron po kasing apat na characteristics ang ating hazardous waste. So unang-una po is yung toxicity niya. Toxic dapat siya. So, pag sinabing toxic, yan ay poisonous, no? So, alam naman natin pag merong acute at saka yung chronic na sinatawag natin, no? So, anything that is poisonous is considered to be toxic, is considered to be hazardous waste. Ang impact po, pag toxic ang isang material, it can cause cancers or it is carcinogenic, tetarogenic or mutagenic effect on human and other organisms. So, pag sinabing, pag nandito na yung mga poison at saka yung nakakos ng cancer, mutagens, yan po ay toxic chemical. So, kasama po siya, isa po sa mga characteristics ng ating hazardous waste ay ang kanyang toxicity. Next, we have yung ating ignitability or yung flammability ng isang material. So, pag ito ay ignitable, ibig sabihin, pwede siyang mag-create ng fire. Can create fire under certain conditions. So, it can be through friction, sensitive substances, solvents, pa ba, yung mga gases natin, mga oils, ganyan, mga vegetable oil, pwede rin naman yung motor oil, yung diesel natin, na ginagamit natin sa ating mga sasakyan. Basta anything flammable po is considered part of the hazardous waste. Okay, another one is very reactive siya. So, hindi mo pa ginagalaw, ano na, para under normal conditions, pwede siyang ma-detonate kaagad, no? Very reactive kasi siya. Very unstable ang ibig sabihin nito. So, it can actually react violently with water and other materials or in explosive, it may cause explosion, sorry, mixture of gases, fumes, and vapors. So, pag reactive ang isang material, under normal conditions, siya ay considered na characteristic ng isang hazardous waste.
And then of course yung corrosivity. So alam naman natin pag corrosive ang isang material, we're talking about yung pH po niya, yung acidic o kaya basic. So, di po ba pag masyadong mababa ang kanyang pH, siya ay acidic, super acidic siya. Pwede siyang mag-corrode ng materials. Pag masyado ring mataas ang kanyang pH, tawag po namin dyan ay alkaline o kaya basic. So, pwede rin siyang mag-corrode ng isang material. So, acidity, acidic or basic, it is capable of corroding metals. It may cause severe damage when in contact with the living tissue. So again, ang ating po characteristics para ma-consider siya na hazardous waste, unang-una ay toxic. Pangalawa, siya ay uh, unstable. Ulit natin. Balik natin po. Para toxic, flammable or ignitable siya, reactive, at saka siya ay corrosive, corrosivity. Okay. Now, dito po sa amin, sa EMB car, ang ginagamit po kasi naming standards or basis namin in the monitoring of your hazardous waste ay yung DAO 2013-22. So ito po ay downloadable naman sa ating website. Kung gusto niyo pong tignan ang procedures nito, standards para sa management ng hazardous waste, pwede naman pong i-download ito. If ever na hindi niyo po masyadong magets yung ating explanation for this afternoon, you can actually consult this manual. Okay? So ito po kasi ang sinasabi natin na DAO 2013-22. Under chapters 1, meron po siyang iba-ibang chapters from 1 to 3, 4 hanggang sa 13. So nandito na rin po yung iba-ibang class, mga definition of terms. And then we have also the classification of hazways. Kung gusto niyo pong specific na makita kung ano yung mga hazardous waste na nandun, nandito po siya. So kasi hindi ko naman po lahat i-discuss yung mga classification of hazways. So specifically, yung may importansya lang po sa inyo. And then sa chapter 10 naman, nandito yung mga hazways generators. Sino po ba ang mga kino-consider natin na generators ng hazardous waste? And then chapter 4, yung ating transporters. From the word itself, transporters, sila po yung nagta-transport ng ating mga hazardous waste from the generator going to the PSD facility. And then we have din po yung ating chapter 5, yung ating PSD facilities, kung saan tinatapon natin ang ating mga hazardous waste. Chapter 6, of course, i-discuss din natin kung ano po ba ang mga requirements sa storage at saka labeling. If ever kayo po ay may isang clinic, kung kayo po ay may hospital, kung kayo po ang in charge sa hospital o kayo in charge sa clinic nyo. So, kailangan din po may mga requirements tayo dito. And then the succeeding na lang yung mga transport record, contingency plan, personal training, and of course yung prohibited acts and penalties, and then we have the schedule fees. So ito po yung mga chapters specifically na makikita sa DAO 2013-20, which is used as our basis for monitoring po ng inyong mga healthcare facilities. Okay? So let me just show you no, kung ano po yung mga classification of hazardous waste. Sa Class A, ito yung mga waste with the cyanide. Siguro naman po sa mga healthcare facilities natin, wala naman po siguro tayong cyanide, no? Mga moms. So kung may cyanide content po yung mga waste, ito po yung mga, ang kanyang waste number ay A102. Okay. Pag meron naman yung mga acid waste, say for example, may sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid, and the different types of acids. Ito po dun sa kabila niya, yung kanyang waste number. So bawat isang hazardous chemical waste ay meron siyang considered or meron siyang has waste number para ma-differentiate siya one from the other acids. Okay? Then we have din po yung mga alkaline. Letter C naman. Ito yung mga alkaline or basic. So, nandito yung caustic soda, alkaline cleaners, and other alkali waste. So, meron din siyang waste number. So, yan po. Yan. Basis lang natin para ma-identify natin. Kung meron po kayong mga cleaners or alkaline waste sa inyo pong mga hospitals or clinics. Ito naman po, for letter D, ito naman yung tinatawag nating waste with inorganic chemicals. So, nandito po kasi yung cadmium, yung chromium, and lead compounds. These are actually part of the e-waste, di ba? Kasi pag-uusapan din natin yung mga e-waste na yan. So, kailangan lagay na natin. So, ang cadmium and its compounds, D4O2, kung chromium naman, D4O5,
at saka yung lead compounds, no? Ito naman ay 406. Lalo to, mercury and mercury compounds. So, di po ba dati yung ating mga thermometers, sphygmomanometers na ginagamit natin noon ay may mga mercury, liquid mercury yata, yung kanilang barometer. So, under mercury and mercury compounds, P407. And then ito naman, kung kayo po ay may kantin, may kantin kayo sa hospital, meron kayong, ano ba, eatery sa hospital natin mismo o sa clinic natin na hawak po ninyo, meron din po tayong classification ng ating mga grease waste, yung mga waste na natatagpuan sa grease trap ng ating kantin siguro, may kantin kayo sa hospital, and then yung used oil. Particularly po dito, yung ating mga vegetable oil. Yan, nagluluto sila, nagpipito sila, I-102 po yun. Pero yung ginagamit naman natin sa ating mga sasakyan, yung I-101 naman yun. Industrial oil, including the sludge. So part pa rin po ng hazardous waste itong mga to. And then kung may containers naman po kayo ng mga toxic chemicals, particularly pag may PCB, pero unfortunately siguro wala naman kayong ganito, no? J201 ang kanyang waste number. Of course, we are interested more on the pathological waste and the pharmaceutical drugs in the we, di ba? Kasi yun po ating i-orient ngayon. So, under pathological or infectious waste, siya po ay may waste number na M501. So, lahat po ng mga healthcare waste from hospitals, centers, clinics, na merong mga pathological or infectious waste, sharps and others, pati mga vials, ay considered na M501 po siya. And then kung meron din kayong mga expired chemicals or expired pharmaceuticals na galing sa ating mga pharmacy sa hospital, siya naman po ay na-consider na M503. Yun naman po ang kanyang waste number. And then we have also yung ating mga ano, yun nga, yung WE na sinasabi na yung WE, yung Waste Electrical and Electronic Equipment. So dito nakakapaloob yung ating mga electronic equipment. Like for example, computers, printers, telephone, ano ba, laptops, mobile phones. Yan. So, nasa M506 naman po siya. Now, for household, kasi sa atin naman, sa bahay natin, di ba meron po tayong mga household na hazardous waste din. So, yan ang tinatawag nila na M507. Ang tawag ko na ay household hazardous waste, pero special waste po siya. Okay, ito naman sa M507, ito po ay hinahandle dapat ng ating mga local government units na operating ng ang MRF. Okay? Okay po? Can you follow? Right. So, ito naman, these are the exemptions, exempted waste from the hazardous waste. For example, po yung, nga, yung household waste or garbage under 9003, except yung special waste kasi may hazardous waste component din po kasi yung ating special waste. Dito pa. So, yung household waste lang ng mga bottles, yun na, yung mga general waste na po, solid waste, hindi po kasama dito sa waste. For industrial and commercial wastewaters na nadidispose po through a sewerage system, hindi rin po siya kasama dito. And also, yung industrial and commercial solid waste naman, that do not contain hazardous waste. Pero ang kung mga ito ay may hazardous, may content na hazardous waste, ay kasama po siya dito. Pero kung wala siyang hazardous waste na content, hindi siya, exempted siya dito sa as waste na ito. For yung mga demolished buildings, materials, specifically kung wala naman siyang mga asbestos o mga hazardous materials, exempted din po siya dito sa batas na ito. For septic tanks, nagagaling naman po sa ating mga septic tanks, sa ating mga residential houses na may solage wastewaters ay hindi din po na-include dito. Okay. And of course, yung mga mining companies, yung spoilage or yung mga waste na nagagaling sa ating mining and quarrying works, excavation, ay exempted din po sa waste na nandito sa ating DAO 2013-22. Okay. Sa waste management po kasi, meron po tayong tinatawag na hierarchy. So, ang pinakamataas, yun yung parang baliktad na triangle. Kasi ang pinaka ina-advocate natin sa waste management hierarchy ay kung pwedeng i-reduce muna yung waste na itatapon natin sa mga landfills.
So, unahin nating i-reduce muna at i-segregate ang ating mga basura. By doing so, pwede nating i-divert yung ating basura. Kasi hindi naman po lahat dapat ng ating mga basura ay mapupunta sa landfill. Tama po ba? Under 9003, dapat may segregation of waste from the source itself. So, from the source itself, dapat ma-identify muna kung ano ba yan. Yan ba ay recyclable? Yan ba ay biodegradable? Yan ba ay non-biodegradable? Yan ba ay hazardous waste? Like for example, yung mga pathological waste ba yan? Okay, busted lumps. So once na na-sort mo na yan, so alam mo na kung saan sila pupunta. May kanya-kanya silang pupuntahan. So yung mga recyclables, normally, binibigay naman natin yan sa ating mga junk shops, sa mga MRFs. So after yung segregation, syempre meron din tayong on-site recycling. Kung meron ka pang marirecycle na mga gamit from the segregation itself, then pwede mo nang alisin. And then on-site, ibig sabihin sa area natin, may on-site recycling pa rin tayo. So pipiliin pa rin natin yung ating mga pwedeng recycle na materials. And then pagkatapos ito, ipupunta na natin sa off-site, outside na ng ating area, yung off-site recycling. So, and then treatment, titreat natin kung ano yung dapat i-treat, lalo na pag mataas ang kanyang mga concentrations, i-treat muna natin siya o mataas ang kanyang biological or pathological concentration. So, and then saka natin i-dispose sa ating pong mga sanitary landfill. So, ang purpose kasi ng waste management hierarchy ay dapat may waste minimization, yung green productivity at saka yung cleaner production. Okay. Sa HAS Waste Management System po na ginagamit natin, meron pong tatlong stakeholders na tinatawag namin. So yung unang-una, syempre yung mga generators, yung nagja-generate ng hazardous waste, and then yung mga transporters, at saka yung TSD facilities. Ito po ang nagko-comprise ng ating hazardous waste management system. Generators, transporters, at saka yung TSD facilities po natin. So ano po ba? Ano po ba ang definition ng hazardous waste generators? So ito yung mga establishments that discharge solid, liquid, or gaseous waste to the environment. So it may be the LGUs, local government units natin, Baguio City, Benguet, ganyan. Other public establishments, marketplace. Ano pa ba yung mga uh, public areas? And development authorities, yung mga NEDA, PEZA, GOCCs, yung government owned and controlled corporation, Maharlika, ano pa ba yung mga government owned controlled corporations. Yung industrial, commercial, institutional, private establishments, kasama po dito yung mga industrial firms, fast food chains, hospitals, schools, mining companies, yan po. Okay, so lahat po ay nag-generate ng waste. Even yung household actually, may generation din siya ng so the definition for generators, sabi niya, a person or entity that generates or produces hazardous waste through any institutional, commercial, industrial, or trade activities. All right. So under dun sa DAO 2013-22 po, no, Section 3.4, sino po ba ang dapat mag-manage? Sino po ang may responsibility ng pag-handle ng ating hazardous waste? Okay, nakalagay po dun sa section 3.4 na dapat ang generators ay responsible sa management ng hazardous waste na nag-generate nila. So kung kayo po nasa hospital, nag-generate yung mga hazardous waste na ito, sa clinic po ninyo, nag-generate nyo po yung mga ah, healthcare waste na ito, kayo rin po dapat ang responsible for the proper management of your hazardous waste. Sabi niya, from the time they are generated until they are rendered non-hazardous as certified by the EMB registered treater or recycler. Ibig sabihin, meron na siyang certificate of treatment, na-treat na siya. So, ibig sabihin, hindi na siya hazardous, parang gano'n. So, under sa section 3.5.3 naman, no? Ano po bang requirements for the proper waste management? So, from the generator, di po ba meron tayong stakeholders, three key players sa hazardous waste management. Yung generator, yung transporter, at saka yung TSD facility.
So ang role ng generator ay kailangan mag-avail siya ng services ng transporter kasi sila yung magta-transport nung na-generate mong hazardous waste from your company going to the TSD facility. Okay? Itong waste transporters at TSD facilities dapat po ay accredited ng ating EMB Central Office. At meron din po silang valid permit. So hindi po tayo pwedeng magpa-transport ng ating hazardous waste sa mga hindi accredited na transporter at saka treater. Kasi once po na, di ba, nahuli, tawag ba yung term na yun, na nahuli kayo na kayo nagpapatransport ng inyong mga healthcare waste from the hospital going to the TSC facility without the proper permits, without the accredited transporters at saka yung proper documentation, magkakaroon po tayo ng problema at mabibigyan po kayo ng notice of violation. Ano po mga penalties involved in that case. Okay, ang rule of thumb actually ng hazardous waste ay from cradle to grave. From the generator has the responsibility of the waste until it has been disposed of properly in environmentally sound or liable case in spill or illegal disposal. So, responsibility po ng ating mga generators, kung kayo po yung may-ari ng clinic, responsible po kayo na dapat transport ninyo ang inyong mga has waste o healthcare waste properly. Expose them properly from cradle to grave. So ito po yung ating websites kung saan nyo makikita yung mga accredited na uh, TSD facilities. Meron din po yung ating transporters dito at meron din po yung ating mga generators. So dito sa Registered Hazardous Waste Generator, makikita mo dito yung mga companies talaga na registered. Okay. So kung wala po siyang pangalan dyan, wala, hindi po siya registered. So, kung pwede po sana isumbong sa amin. De joke lang. Para makapag-register po sila. Survey namin sila at saka maingganyo namin sila na mag-register as a hazardous waste generator. And that way, you can actually dispose your healthcare waste properly too, through the proper system, which is through the transporter and also through the TSD facility. In fact po, dito sa CAR, kung taga-car po kayo, meron po tayong tatlong accredited na transporters dito po sa car. Meron po yung 4HW Waste Management, meron po yung Cyber Technologies, at saka yung bago ngayon, Safety First Logistics yata. Tatlong registered na transporters po dito sa car. So kung meron po kayong meron kayong ipapatransport ng mga hazardous waste, not necessarily healthcare waste, pwedeng busted lamps, used oil, grease waste, pwede nyo po silang i-contact no? Through this system sa emb.gov.ph/hazardous waste management data. O kaya kung nag-register, kung may has waste ID naman kayo, pwede no naman pong tawagan no? Yung kanyang mga PCO, Pollution Control Officers. Okay? So, ganun po. Pero if you like to choose from other transporters, meron naman po, no? From Region 1, from CAR, Region 1, Region 2, Region 3, hanggang sa Region 12 kung gusto nyo po NCR, ganun. So kayo po ang pipili, hindi po kami na taga-EMB ang magdidictate sa inyo kung sino po ang inyong transporters. Kasi po, kayo naman po ang makikiusap sa kanila, kayo po ang magkakamuha sa kanila as a generator. So kayo rin po ang magbabayad sa kanila. Hmm? So of course, pag meron kang hasways, wala na, may babayad talaga kayo sa mga transporters. Kasi wala naman pong libre. Okay, so ito yung requirements sa mga hasways generators. Kasi kung meron pa po sa inyong membro na hindi pa registered ang kanyang clinic, magre-register pa lang, ito po ang inyong mga requirements as a generator. So kumbaga part lang po ito, marami pong requirements. So unang-una, dapat meron kang PCO, Pollution Control Officer. Ang registration po ng PCO natin ngayon ay online na. Pati po yung mga trainings natin. So kung meron po kayo identified na, kunyari, sa hospital kasi meron po sila mga pollution control officers. So depende kung anong kategory, kung malaki bang hospital to o maliit lang. So kunyari, sabihin natin Notre Dame o kaya St. Louis Medical Center, malaki-laki po kasi yung mga hospitals niyan. So category B yan, malaki ang generation.
Yung maliit naman, kanya na dialysis center, mga basit lang, diagnostic center, mga category A kasi yan. So, habang tumataas yung category, syempre tumataas din ang requirements po. Depende kasi sa dinidispose nating na hazardous waste. Alright. So, syempre, kailangan, kung bago po kayo, kailangan mag-register kayo as a hazardous waste generator. Lalo na pag bago po ang inyong clinic, diagnostic center, o kaya maliit na hospital, kailangan po mag-register tayo online sa hazardous waste management system. And then, pag nag-register po kayo, mabibigyan po kayo ng HazWaste ID. So, yun na po ang ginagamit natin na pag-process po ng ating mga transport at saka ng ating treatment. So again, as compliance din, dapat yung proper waste management from the time the waste is generated up to the time that it is disposed of properly, rendered non-hazardous. And as mentioned earlier, kayo po ay dapat, you should own and be responsible for the generated waste in the premises until it has been certified by the accredited waste treater na siya ay treated na, recycled na, reprocessed, or disposed of na. Kasi bibigyan naman po kayo dito ng ating treater ng certificate of treatment. That would be the time talaga na malalaman natin na yung mga waste na na-generate po ninyo ay naitapon properly. Okay, dito naman sa storage labeling, no? Dow 2013 Chapter 6 sa storage facility, kung ano lang po. So sa storage facilities kasi, meron tayong requirements sa storage area, sa storage time limits, at sa kung kayo po naman ay transporter, meron din tayong types of vessels, container tanks, and containment buildings na requirement. So unang-una, requirements for storage facilities. It should be accessible in cases of emergencies and for purposes of inspection and monitoring. Kasi po, kung kami monitor yung mga talagang may complaint o kaya may violation sila, then we have to do it more often than one. So, sinasabi naman namin kung kami po ay pupunta dyan sa office ninyo, mag-monitor po kami. So, nakaredy lang po yung mga documents na ipapakita po sa amin. Particularly, yung mga certificate of treatment kasi yun naman ang hinahanap natin, yung PTT, yung manifest form kung kayo po ay nagpa-transport. Okay? SMR pala. It should be enclosed but adequately ventilated. Okay, so dapat meron siyang yung storage facility dapat natin ay enclosed para hindi na bubuksan-buksan ng kahit na sino. Dapat authorized personnel lang po dapat ang nakakapasok sa ating mga storage facilities. And then we have also yung floor dapat ay cemented naman. Wag naman yung yung daga, soil, ganun. Kasi hindi naman maganda pag soil yung ginagamit natin kasi mababasa-basa naman. Okay, leak-proof at saka resistant. And then should be properly secured at saka unauthorized persons should not be entering our storage area. Kasi po, syempre, healthcare waste yan eh. So, baka may pathological organisms yan, magkasakit yung nakapunta dyan, sisihin po ang ating clinic. So, dapat malayo siya dun sa pintuan natin. Dapat secured siya. Hindi ba kailangan may security guard po ang inyong ano? Pero kung malaki-laki talaga, kailangan naka-fence dapat yan. Okay, next we have also yung proper waste segregation. So, sabi ko nga po kanina, hindi lang naman po healthcare waste ang na-generate ng ating mga hospitals o kaya clinics o institutions, di ba? Meron din po sila mga busted lamps, busted bulbs, computers, diba? Yung mga kung meron silang mga batteries na ginagamit sa sasakyan, yung kung may kantin sila, yun nga, yung used oil, vegetable oil. Kung meron silang diesel, mga sasakyan, diesel naman, filter. So, bawat isang waste dapat, meron siyang separate na container. Hindi po siya pwedeng magsama sa isang container na. So, pag sinabing healthcare waste, kunyari pathological waste, dapat meron siyang isang container designated or relegated or delegated lang siya sa healthcare waste. Tapos meron din siyang isang container or area, container or tank para naman sa kunyari busted lamps. And then another one for used oil, vegetable oil, and then so on and so forth. No? Kasi sa mga chemicals din po, yung mga waste natin, meron din sinatawag na compatibility.
Like for example, kung sa laboratory naman, di ba mayroong acid sa bases. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang acid at saka base kasi magkakaroon ng reaction. Okay? So ito naman sa drums, kung masyado namang marami yung na-generate na waste ng inyong company or hospital po ninyo, ang allowed lang po ay dalawa, two stock lang, two stocks. Stock no more than 2 drums high. So kung ganyan kalalaki yung mga containers ng inyo pong mga healthcare waste, kung pwede dalawa lang. But normally, yung mga pinupuntahan po namin ng mga health, mga hospitals, hindi naman ganyan karami. Siguro nandun lang sila sa first floor, pero maramihang drums din. At saka placard ang inyong mga drums. And then, importante rin po na may pallet kung nandito sa baba ito. Itong portion na to sa baba, yung parang may butas-butas dito. Kailangan po na may pallet para yung ventilation hindi rin naman po mabaho sa area, lalo na pag healthcare facilities, healthcare waste. And then, pag ganyan naman ang drum mo na naka-store pa ano to, horizontal, kailangan meron siyang proper support para hindi siya mahulog. Normally, pag ganito naman, hindi pwede ang oil dito. Siguro kung yung mga solid, ayan, pwede naman ang ano dyan, ang healthcare facility, healthcare waste kasi hindi naman siya basa. At pag oil siguro, hindi pwede pong ganyang stocking of your drums. What else? So, dapat din po meron tayong mga emergency response equipment like fire extinguishers, yung hard hat, gloves. Ito naman po ay applicable sa mga areas na specifically yung ano, parang fire hazard, mga ganun. Sa mga companies, lalo na, no? Sa mga gas stations, kailangan may mga ganyan. Sa hospital din, meron namang mga fire extinguishers, nakikita rin naman po namin. Meron din mga oil spill kit kung may mga oils na dapat But normally sa mga hospitals, fire extinguishers ang meron sila. Bawat floor ng kanilang hospital or institutions, meron po silang a number of fire extinguishers. And of course, yung ating storage time limit. Ngayon po kasi, no, for small generators, like yung category A na generators, 1 year po ang kanyang storage time limit. But for big hospitals, like for example, yung mga category B na hospitals natin dito, sa CAR o sa ibang areas, ang storage time niyang po ay dapat 6 months. Meron pong bagong proposal ang ating central office na mapalitan ng ating storage time limit, but hindi pa po na-approvean. So, still proposal. So, sabi nila, for the small generator sana kung pwede 2 years. But until now, wala pa po yung final daw 2013-22. But for the meantime, na wala pa, kailan mag-stick po tayo dun sa given na storage time, which is 6 months for big companies, big generators, and then for small generators is 1 year. Okay. Hindi naman po ibig sabihin na yung 1 year, ubusin mo yung 1 year. So kung ang hospital po ninyo ay napakarami talagang generated waste, maraming tons of waste, lalo yung mga malalaki nating hospitals, hindi naman pwedeng 1 year, 6 months mo siya ipunin. Yung ibang big hospitals po kasi natin dito, normally mga after 1 month, every two weeks, yan, nagpapatransport na sila kasi ayaw din nilang mapuno masyado yung kanilang storage area. Kasi hindi rin maganda na punong-puno ng has waste o healthcare waste ang iyong storage area, lalo na pathological at infectious ang iyong sinistore. Okay, sa mga drums naman na ginagamit for containers, pwedeng polyethylene drums, metal drums, fiber drums. So, ang nakikita po namin normally sa mga healthcare facility ito, blue drums. Kung minsan hindi naka-drum naka-plastic, yellow plastic. Yun kasi yatang nire-require ng DOH, yellow plastics for pathological waste. Itong black na drum naman ito, nakikita natin ito sa mga industrial firms at ito naman sa mga industrial firms din. At yung blue drums, ito normally ang ginagamit nila sa mga healthcare facilities, hospitals. Okay, meron po tayong DOH Department Circular 156C 1993 na sabi niya,
All hospitals and other related institutions shall inform their staff and personnel about the proper waste segregation, may color coding and storage and collection and disposal of hospital waste. So ito po yata ang color-coded bins containers in the healthcare facilities. Hindi ko po alam kung nagbago na to or is it the same. Basta yellow, ito yung mga pathological waste. Ito, yellow. Yeah. So yung iba naman na hindi non-infectious dry waste, may black. Yung yellow, ito yung pathological. Of course, yung green, non-infectious waste, wet waste. Ito naman natatagpuan sa ating mga hospitals. Ganyan din sa isang hospital dito. So, yellow B, yellow A, may delineation pa, may segregation pa rin sila. Sharps pag red, black A, at saka black B. So, depende po sa hospitals niyo. But normally, yung nakikita namin na maliliit lang na clinics, yellow talaga ang kanilang container. Meron silang drum na maliit, tapos nilagyan nila ng yellow na, tapos nakasil naman siya. At hindi siya napapasok ng kahit na anong staff. Yung staff lang dapat ang pwede maka-access. Okay, requirement din po kasi yung ating ano no, yung drum for example, kayo po ay mangolekta ng inyong mga healthcare waste. Dapat meron siyang tinatawag na label. Ito po yung label natin, no, yung yellow label ang tawag namin dito. So, ang meron siyang minimum size, nababasa siya ng 5 meters away, yellow color, black yung background niya. So, kung pwede, yung may dikit ba? Yung may dikit pa sa drum, tanong nga maikat, para hindi siya malis. Okay. Ito po ang yellow. So, pwede ilagay ito sa vessels, containers. Kung minsan yung sa mga yellow bags, hindi kasi siya appropriate. So, ang sabi namin, sinasabi na lang namin, doon na lang sa container van kung saan nakalagay yung inyong mga healthcare waste. Pwede na maglagay na lang ng placard para hindi. Kasi kung ganyan, hindi siya, lalo na pag maliit lang naman yung waste nila, doon sa labas ng drum, pwede. Okay. Okay. So, should be attached to the vessel, the container, or the tank. Yan po ang requirement. Yan ang label. Kung saan nakalagay yung kanyang has waste class, kunyari M501, ang characteristic and form niya, pathological waste, ang volume kasi pwede namang kilograms or weight na lang to. Then packaging date, kung kailan nyo sinil, shipping date, kung kailan siya tinransport, yung waste transport record number, sino yung transporter mo ninyo, accredited transporter, tapos yung ID number ng hospital ninyo, yung pangalan ng hospital, yung address, telephone number, kung may, of course, may telephone number, yung fax number, at saka yung pangalan ng inyong pong pollution control officer. Dapat nakalagay po dyan sa label. So, ito naman yung tinatawag namin na placard. So, bawat isang container, meron siyang label at meron siyang placard. So, syempre, ang placard naman, hindi po kasi siya, dito, hindi siya fixed na ganyan lang. No? It should be diagonal, ay diamond type. Bawat iba-ibang klase ng waste, meron siyang style, meron siyang design, ibig sabihin design. So, yung placard, pag ilalagay mo sa containers, dapat 10 centimeter by 10 centimeter at saka mababasa mo siya 5 meters apart away from your area. Pag transporting vehicles naman, dapat mas malaki, 30 centimeters by 30 at nababasa mo na siya 10 meters away from your area. At saka dapat siya ay diamond, rotated 45 degrees. Okay. At saka sa loob dyan, dapat nakalagay yung specific color under section 6.3. So ito naman po ay para sa mga flammable liquids like for example, used oil, vegetable oil, flammable. Okay, parang ganyan. Dito sa nakalagay yung placard. Ito, placard ito, hindi ganito. Yung kanyang, ito label. Ito naman yung kanyang placard. Ito yung kanyang palette. So ito ay normally yung mga black na ganito natatagpuan po sa mga Texas Instrument, Moog, mga ganyan. Sa PEZA. Rare naman ako nakakita ng ganito sa mga healthcare facilities. No? Normally ginagamit to sa mga mining firms at saka sa mga industrial. Okay. So dapat daw ang placard should be attached to the vessel, container, or tank. So nakalagay siya dito. Um,
Kung ito namang if the vessel container na is used repeatedly, the placard can be plated. Ito naman po, if ever na itong inyong vessel na to, yung container or tank na to is palaging ginagamit, palagi, no? Ibig sabihin itong tank na to ginagamit pala. Pwedeng gawin na lang plate para hindi siya masira kasi pag ganito, madali siyang masira lalo na pag oil ang nakalagay, no? Papalitan mo siya every now and then. Pag buildings naman, kunyari yung storage area mo ay building, malaking building naman yan, pwede rin na plate na lang. Ilagay mo na lahat ng mga hazways mo doon, nandun na yung flammable, nandun yung ano, pero dapat may segregation of separation of area, compartments. Pati yung mga conveyance transporting waste, conveyances na nagtatransport ng ating waste should be properly labeled. So ito naman po iba pang placards, kung flammable gas naman siya, non-flammable, poison, inhalation hazard. So example lang po ito ng mga placards. Ito, flammable, pag gasoline, fuel, combustible. So, red diamond dapat. Okay? And then sa inyo po sa healthcare facilities, healthcare waste, ito po ang ginagamit natin. Mada-download naman po ito sa Google. At, pero kung gusto niyo ipagpagawa, kasi yung iba kasing healthcare facilities nagpapagawa talaga nito. May budget po kasi sila. Kung wala kayong budget at maliit lang naman ang clinic niyo, pwede i-download na lang sa Google, i-print nyo po. Pero dapat ano siya, yung makapal na paper. Wag naman yung very thin na paper kasi madaling masira. Pag kung naman toxic like lead, mercury, arsenic, yan. Ito naman ang ating label, yung sibong. Hmm. Yan, yan. So, ito po yung label, ito naman yung placard. So, po wala pong kwan dito. No? Ayan. So, dito po nakalagay yung ating mga descriptions, kung ano po ang nakalagay sa ating label na yellow at sa placard natin na white. Okay. So, sundan po natin yung color na naka-assign sa placard for bawat isang space. Okay, for the proper waste management, syempre kailangan ng storage requirement. Nasabi na natin, labeling, yung paggamit po ng ating registration, has waste management data kung kailangan yung tumingin ng mga transporters at saka TSD facilities. Dapat mag-online po kayo. Pag kayo po yung magpapatransport na, meron po yung online manifest system na. And of course, ang pinaka-importante, kung kayo po ay nakapagpa-transport na ng inyong healthcare waste, naibigay nyo na sa transporter, ipupunta nyo na sa TSD facility. Make sure po na within 45 days dapat naibigay na po sa inyo ng inyong treater yung certificate of treatment. Kasi yun lang po ang proof ninyo na yung has waste o healthcare waste po ninyo ay na properly disposed of. Okay, so sa healthcare waste treatment, ito po yung mga ginagamit nila. No? Normally, ang pinakauna ay yung mga thermal decomposition. So, pyrolysis, autoclave, at saka microwave. And then, pwede rin chemicals. Gumagamit sila ng mga strong chemicals for like blood, stool, and urine, aldehydes, chlorine compounds, phenolic compounds. Pwede rin gumamit ng radiation. Depende po sa treater kung kaya niya yung radiation. Pwede rin biological, kung composting naman, ginagamit na enzymes. And then yung ibang companies po na napunta namin, encapsulation naman ang ginagawa nila, yung mga sharps, lalo yung mga sharps na galing sa mga clinics nila, in-encapsulate muna nila. Tapos ipupunta nila sa mga sanitary landfill. And then sa inertization naman yung mga pharmaceutical waste. Okay, ito rin po ay approved din ng DOH Healthcare Waste Management Manual at saka ng JAO 2005-. Okay, so ang pinakauna yung thermal decomposition, yun po ang pinaka ginagamit nila for healthcare waste treatment. So, sayang nga po wala yung incineration. Dati kasi ang ginagamit nila incineration, yung sinusunog lang ba? Kaya lang because of yung generation naman ng mga dioxins and furans, pinatigil po nila yung at saka pinagbabawal na rin kasi sa 8749 Clean Air Act. So ito yung mga iba-iba klase ng pathological infectious waste nung kapanahonan ng COVID. Although marami pa naman po ito, no? Syringes, mga needles, mga vials, kung saan nakalagay yung mga specimen natin. So sample lang po ito. Oops. Okay, so let's go now sa WI naman po, no? Sa WI. Ano po ba ang WI? E-waste.
e-waste. Pag sinabing we, waste electrical and electronic equipment or e-waste, which refers to any discarded electrical or battery-powered devices. So pag sinabing electrical, electronic equipment, lahat po ng mga ganito, pwedeng partes o kasama niya accessory ay kinukonsider po natin na we ang mga bagay nito. So, ano po ba yung mga e-waste types natin? So, pwedeng keyboard and other electronic devices. Pwede rin yung personal electronic devices natin. Yung ating mga cellphones, monitors, and laptops. Cellphones, of course, maraming kayo niyan, no? Cellphones, audiovisual and video equipment, meron pa bang CD players niyan? Televisions, iba-ibang klase ng televisions. May manipis, meron pa po ba kayong mga CRT tubes, cathode ray tubes na ginagamit? Wala na ho yun, expired yan. Scanners and copiers, yan. So, yan po yung mga, some types of the E-type waste ng e-waste. So, pwede rin sa household naman natin, meron tayong mga washing machine, refrigerator, ano pa ba? Electric fan, electric stove, rice cooker, washing machine, yan, mga ganyan ba. Kung meron kong electric chair, ayan, electric shaver, lahat ng electric. Ayan. So, those are considered to be e- e-waste. So, under the Dow 2013-22, siya po ay nasa M506. So, ito po yung mga iba-ibang klase ng mga computers noon pa, mga desktop, laptops, mga ito, mga dispensers, ano pa ba to? Yan po mga iba-ibang klase ng waste electric and electronic equipment na meron tayo. Sa hospitals naman, ano po bang meron tayong electrical? Siguro yung ano, yung MRI, yes, siguro, MRI, X-rays, ano pa ba? O, tsaka marami pang iba. Okay, so ito naman, syempre yung mga e-waste na to, meron naman siyang precious at saka valuable na metals sa e-waste. Meron po yan. Kaya yung mga junk shops, binibili nila yung mga yan kasi meron pa silang na-extract na precious at saka valuable metals in the e-waste. Like for example, gold, silver, platinum, palladium, at saka yung copper, aluminum, nickel, and cobalt. So yung mga gold na yan, nahanapan sa PCB. Ano ba yun? Print circuit boards ba yun? Printer circuit boards. Marami daw. CPUs. And then mga cell phones, connectors. Yan. Silver din sa PCB din. Printer circuit boards, cell phones, computer chips, and capacitors. Yung platinum naman, which is importante ring metal to na hanapan nun sa hard drives and sa PCBs. Cellphones, ganun din, palladium. And then of course for copper, yung mga wirings, cables, batteries, casing, at saka housing. Kaya yung mga junk shop, binibili kasi nila yan. Kasi meron pa silang na extract na ano tawag doon, na re-recycle o na reclaim ng mga valuable waste. Kaya lang po, alam naman natin na itong mga na ito ay considered na hazardous waste kasi meron silang mga heavy metals content. Yung iba merong mercury, yung iba naman may cadmium, may lead at saka hexavalent chromium. Like cell phones, computers, monitors, printers, audiovisual, small devices, and others. Meron din yung mga computers dati na tinatawag na flame retardants. Ito yung mga PBDEs, yung polybrominated diphenyl ethers, yung kasi di ba yung sa computer dati na malaki ang likod niya, madulas. So ginagamit nila doon na pang cover doon sa mga flame retardant para hindi siya madaling masunog. And the tetrabromo bisphenol A, the TBBPA. So yun po yung mga hazardous waste, components of hazardous substances in the e-waste. So kailangan yung mga e-waste na to, hindi siya tinatapon basta-basta kung saan-saan lang. Hindi siya pwedeng itapon lang sa mga junk shops. Hindi rin siya pwedeng itapon lang sa kung saan, sa roads, ganyan. So, kailangan po natin na kolektahin ang mga e-waste na to dahil meron po siyang hazardous substances inside. Okay, so if these e-waste are disposed of not properly, so, saan po mga exposure pathways nila? So, pwedeng mapunta sa tubig, sa drinking water natin.
So, pwede ma-intake mo yan through ingestion, mainom mo. Kung yan naman ay naitapon lang sa mga halahalamanan, pwedeng soil contact, kung ikaw ay nagtatanim ng vegetables, malapit sa mga iwis na yan, pwedeng mapunta sa pagkain. Yung namang burning, vapor inhalation, kung naaamoy mo, pag sinusunog ang mga e-waste na to ng inyong kapitbahay, na-inhale mo siya. So may pwede rin inhalation through your nostrils. Pag yan naman ay napunta sa mga creeks o sa malapit sa rivers, pag bumagyo may runoff, mapupunta siya sa ating mga tubig. Pwedeng ma-contact mo yan kung ikaw ay nag-snorkeling o deep diving. And then kung ikaw naman ay kumakain ng fish, mahilig ka sa raw fish, kagaya sa Japan, pwedeng ma-ingest. Ayan. It may be in contact with water. Or it may be contaminated soil underground naman, contaminated groundwater. And when you extract it, di ba? Underground naman yung tubig natin. Pag in-extract mo na yan sa underground naman, punta sa tubig, mainom siya. And it may also go to the groundwater flow. So those are the exposures, ingestion, inhalation, ingestion, skin contact, yan, mga ganyan. Absorption pala. Okay, ito po yung mga effects of heavy metals at high levels. So ito, arsenic keratosis. So na-expose siya sa arsenic compounds. Itong nangyari sa kanyang kamay at saka paa. Ay, pasensya na po kayo kung kayo po ay kumakain. Wag po kayo mag-imagine masyado. Ha? Ito naman, sa chromium naman, ito yung pelikula ni, sino ba to? Si Eric Brokovic. Ito naman ay isang contaminated water supply ng chromium sa isang company. And of course, yung pinakasikat na minimension namin, lalo na pag mga lectures na hazardous waste, ito po yung mga Minamata disease. Ang istorya po kasi nito, di ba sa Japan, meron silang Minamata Bay na tinatawag. So, malapit din po sa bay na yon yung isang company na nadidispose ng mga mercury waste. At yung mercury waste na to ay na-expose yung ating mga fish. Alam naman natin mga Japanese mahilig sila sa fish, raw fish. So, yung village na yon, since nakain nila yung fish, nagkaroon sila ng mga tinatawag na Minamata disease. So, although na ako naman na ito, kaya nga may Minamata protocol kasi to address po yung Minamata disease sa Japan. So, ito po yung mga effects niya, kaya high levels din. So, delikado ang heavy metals. Okay, paano po i-dispose ang mga e-waste natin in the Philippine setting? So, Philippines kasi, pwede tayong, yung mga ibang disposal area natin, pwede naman yung mga tinatawag na drop-off location, drop-off locations. Meron po kasing mga na-establish na drop-off ano ba, beans ba yun? Drop-off hazardous beans sa iba-ibang malls, no? Lalo na pa sa SM malls. Meron sila mga waste collection drop boxes sa SM. Yung SM yata malapit sa cyber zone. Doon yata nakalagay yung kanilang beans para sa hazardous or e-waste. So, ang kinokolekta dito, mga laptop, chargers, keyboards, mouse, siyempre cellphones, mobile phones, at iba-ibang klase pa ng e-waste. Siyempre po hindi kasama ang dito yung ano yung refrigerator kasi masyadong malaki. Ang kinokolekta lang ng beans, yung siyempre kakasya lang dun sa beans. Magdadala ng washing machine o kaya na ano, ng refrigerator doon sa SM kasi hindi po kakasya yan. Ibabalik nila sa inyo. So, cellphone, laptop, CD players, gano'n. Meron din sa smart stores. Pwede rin sa PLDT, sa Globe dun sa SM din meron siya. And of course, meron din yung mga initiatives ng ating local government units. In fact, dito po sa Baguio, I don't know if you're aware na meron po tayong e-waste collection na kinokondak ng ating local government unit ng Baguio sa different barangays. Papakita natin yung schedule. Baka kayo po ay membro ng barangay na to. Baka gusto nyo namang i-donate yung mga hindi nyo na ginagamit na e-waste para masuportahan natin yung sustainability ng ating TSD facility dito sa Baguio. Meron din tayong TSD facility, MRF, dun sa Bacake. And another way of disposing e-waste is of course yung ating e-waste recycling companies. Ito naman,
ito namang mga companies na to is, ito naman yung mga talagang nagre-recycle talaga ng mga valuable metals. Ito yung ERI, Integrated Recycling Industries. Ito po yung kasama namin nung nag-start po yung TSD facility sa Bacakeng. Sila po yung kumuha ng mga waste na nakolekta. Yung waste na kolekta sa mga household ng pinaka-first 2022, November 2022 yung e-waste collection po na kinonduct ng aming opisina with the assistance of course ng City of Baguio. So ERI, Integrated Recycling Industries, Semi-Recycling, MMR, Envirocycle Philippines, Incorporated Geocycle, Holcim. Kasi yung ibang partes na ano, lalo yung mga plastic ng mga computers, ginagawa po nilang alternative fuel. Kinoko-process nila sa whole seed. So, instead of throwing it away, ilalagay sa landfill, ginagawa nilang alternative fuel. So, pwedeng recycling, reclamation, extraction of metals, mga ganun po ang disposal ng Philippines. Marami din pong listahan dun sa dun po sa ating pinakita kanina na TSD facilities, treatment facilities, nandun po yung listahan ng accredited na TSD facilities. Makikita mo kasi doon sa accredited facilities na yan kung ano yung mga ways na pwede nilang i-treat. So, hindi naman lahat po ng TSD facility, kaya niya yung we. So, pipiliin din ninyo kung sino ang may kayang mag-treat ng ating e-waste sa Philippines. Okay. So, ito naman yung drop-off points. Some schools sa SLU, meron silang ganyan na dinonate. Dinonate po ng SMART. Ito rin po ay matatagpuan sa mga SM. So, ganito lang po kaliit yung butas niya. So, hindi mo ma-expect na ipasok mo dyan yung washing machine at saka refrigerator, di po ba? Kahit na, so maninipis lang talaga mga cellphones, ganun na charger, yan. Yan. So, hindi kasya yung mali sa electronic waste. Yung talagang cute lang. Kasing cute po ninyo. Ito naman yung ating Bakaking Central MRF TSD facility. Ito po ay natatagpuan sa Bakaking, siyempre, sa Bakaking Central. So kung gusto niyo pong i-dispose ang inyong mga e-waste household, by the way, sa Bakaking Central MRF, hindi po sila tumatanggap sa mga institutions, commercial institutions. Yung mga commercial institutions, dapat po ay dispose natin ang ating has waste o e-waste sa accredited TSD facility. TSD facility siya pero para sa mga households. Households lang po. Hindi po pwede ang commercial institutions like schools, offices, hospitals, clinics. Hindi po sila pwedeng tumanggap. Kasi sila po ay particularly for household e-waste. Kaya nga po sa e-waste collection nila, nilalagay naman nila na dapat households only. So hindi po pwedeng magbigay dyan yung mga commercial establishments, institutions, hospitals, schools, offices. Kasi wala pa naman pong ganong siste ang ating MRF. So, if you like to donate yung mga household waste po ninyo na hindi na siya functional, i-let go nyo na po. Let go, let it go, let it go. Do not hold on to the past. Kung sira na, di itapon mo na. Bili ka ng bago. Mas fun pa siguro to, mas matipid pa. Okay, ito po yung ating e-waste collection activities in Baguio City. Ang Bakaking Central MRF TSD facility ay open from Mondays to Fridays, 8:15 a.m. to 4:30 p.m. sa Crystal Cave Road, Bakaking Central, Baguio City, beside the Crystal Cave Daycare Center. So kung ayaw nyo naman pong pumunta sa Bakaking kasi medyo malayo ng konti yan, no? Pwede naman siguro puntahan yung barangay officials. Barangay dapat to eh. So meron pong schedule ang e-waste collection. Ang e-waste collection for household only. Nakalagay dito until December 2025. Sorry po. So dito, Cabinet Hill, Tikang Barangay Hall, ayan, Monday morning, nakalagay na po ang schedule. District 4, kung saan po yung barangay ninyo, dito na lang po kayo pumunta siguro. Para at least i-dispose nyo yung mga malalaki. Kasi hindi naman, unless meron kayong sasakyan, pwede namang ipunta na lang sa TSD facility ng Makati. So kung gusto niyo man, kontakin niyo po si Engineer Ronaldo Balicer. Siya po ang PCO ng ating ah,
e-waste sa Bakake, TSD facility. Okay? Kung gusto niyo pa pong tignan yung ibang schedule, baka yung barangay niyo hindi kasama dito, pwede pong magtanong na lang sa SEPMO under the auspices of, eto, may email naman dito, may mobile phone dito kung gusto niyo tanungin o mag-email kayo sa hasways@baguio@gmail.com. Okay, so if you're interested in disposing your household, please take note, household e-waste. Ayan. Okay, under DAO 2013-22, ito na po tayo sa prohibited acts and penalties. Siyempre, lahat naman ng violation, kung may violation ka, kailangan may penalties din na nilalagay. No? So, dito po sa ating administrative violations, pag ikaw ay nag-submit na falsification of documents, 50,000 pesos. Failure to comply with the labeling requirements, 50,000 pesos. Kung yung yung provision, ito, violations, the last part, yung violations of any of the provisions of the governing rules and regulations under the different chapters of DAO 2013-22. Non-registration as a Sardus waste generator is 10,000 pesos po ang aming sinisingil sa inyo. Pag na-survey na kayo at kayo ay binigyan ng chance na mag-register online as a Sardus Waste Generator, mag-register po tayo. So anyway, kung may collection naman ang pwede mang if ever yung ah, hospital or clinic ni maliit lang, pwede namang makisabay kayo sa mga ibang clinics, lalo na pag darating isang transporter, one time, big time ang transport para hindi po masyadong mahal ang inyong babayaran sa transport. Okay, ito naman po yung mga administrative violations. Ay ko, sorry. For the waste generators, pag hindi ka nagsubmit ng completed form ng manifest form to the DNR, 50,000 pesos. Nag-perform ka na TSD facility without appropriate TSD facility permit. Kunyari, nagtago ka ng mga hasways. Eh, wala ka namang permit na TSD facility. Ayan, may violation. 50,000 pesos. Pag ikaw naman ay transporters, nag-convey ka ng nag-transport ka ng hazardous waste, hindi lang healthcare waste, waste, na walang proper manifest form, 50,000. Pag walang label and placard, 50,000 pesos. Sorry. So, yung ginamit po na uh, transport waste in transport not suitable for the hazardous waste being transported. Okay. Pag TSC facility naman, kung nag-accept ka ng waste na walang proper manifest, 50,000 pesos. Yeah. So, and so forth and so forth. So, the most, kung ikaw hindi ka nag-register na hazardous waste generator, nasulatan ka na 10,000 pesos. But if you are performing as a TSD facility without the permits, peg po natin as 50,000 pesos. In fact, ito pong administrative violations na to, scheduling fees, actually mag-increase na ito. So, meron silang bagong draft na increase nila yung mga penalties po dito sa ating has waste violations. Para daw naman po makover yung mga violations ng iba-ibang mga works. Okay, schedule of fees. Ayan, kung magre-register ka, 1,000 per generator. Kung magre-register ka sa Ardos Waste Generator, 1,000 pesos lang naman. Pag transport naman, 1,000 per vehicle. Permit to transport, 1,000 per hazardous waste. Ibig sabihin, kung ang hazardous waste mo ay healthcare waste, pharmaceutical waste, busted bulbs, bawat isa 1,000 ang ibig sabihin nito. 1,000 per hazardous waste, per type of hazardous waste. Pag TSD facility ka naman, 15,000 per facility. Pag coke processing, 5,500. And the others po naman, hindi naman na applicable sa atin kasi importers at saka exporters ng has waste. Ayan. Okay, so I think that would be all, Sir Cams. Thank you very much po for listening to my presentation. I hope I was able to enlighten you on the orientation for healthcare and e-waste facilities. Thank you very much po. Engineer Aguilar, maraming maraming salamat po. To our listeners in Zoom, you can type in your questions for Engineer Esther Aguilar or you can unmute yourself and just ask na lang po. Habang wala pa po, Engineer, may tanong po kami. Kasi Sige, recently, sir. yeah, recently,
Yung DOST po at yung ating yung IAEA just recent lang po kasi ito, they just came out with yung pag-irradiate ng plastics po pagkatapos parang ginagawang construction material. Pwede po ba, for example, plastics po from hospitals or clinics, for example po yung lalagyan ng mga intravenous fluids or any other plastics po, could this be irradiated po? Pwede bang maisama ito doon sa program po ng DOST and IAEA para gawing parang mga building blocks for buildings? Meeting class. Sir, tanong ko lang, yung mga plastic na iniradiate nila, ano pong klaseng plastic kasi yun? Kasi iba-iba po kasi ang klase ng plastic, di po ba, sir? This is, I think, Sir. yung So, kailangan sir PREX. check natin kung applicable. Kung ah, applicable naman siguro sa kanila. Kasi parang gagawin mo siyang ano parang co, ano ba tawag no? Co-materials, co-raw Mm-mm. materials, parang Yeah, ganon, no? oo. Okay. So Oo. parang it's So, similar to check muna the natin, sir, yung klase ng pwede. plastic na Oo. ginagamit nila. Kasi dun sa ano kasi, dun sa Holcim kasi, talagang plastic ang kinukuha nila. Mm-mm. Kasi considered sila na TSD facility, parang ganon. Opo. So, sa DOST, hindi ko alam kung wala po kasi kaming parang information relatives sa ganyan. But we will Oo. try to consult with our central office kung ano. Oo. So we need to know po kung anong klase ng plastic ang ginagamit sa DOST para naman kung pwede, di sayang naman, pwede naman pala yung ganun. Di why not, di ba sir? Opo, So kay engineer. siya pang basura natin na Yes ipapatapon natin. po. Yes po. Mm. Tapos, Yes sir. Engineer Aguilar, does DNR jointly with the DOH, yung kasi may regular visitations po ang DOH sa different health facilities. Do you conduct it together with DOH when DOH visits hospitals po? Parang chine-check yung lugar on how the waste management is done? Yung parang joint monitoring, sir. Yes, yes Hindi po kasi po. kami nakikisabay So sa it's just DOH DOH kasi lang. sa DOH Okay. kasi meron din yata silang inspection ng kanilang mga, 'di ba, hospitals kasi Yes sila ang po. nagbibigay ng license to operate, gano'n. Yes So po. sa amin naman kasi separate po yung aming monitoring kasi hindi lang po kasi health care waste ang Opo. minomonitor namin. Kasama na rin po yung mga permit to operate, yung mga genset Oo. nila, yung mga, sorry, yung mga ECC nila. Opo, So opo, lahat po opo. ng environmental permits na nakapaloob dun sa company nila, minomonitor po kasi namin lahat. Mm. Kasama na rin po yung, of course, yung kanyang HASWAste IT Yes at po. yung proper disposal ng kanilang mga healthcare So it's healthcare separate. waste, sir. It's Yes, sir. yearly po, engineer? Yearly, sir. Yearly Yearly. talaga namin ginagawa kasi meron po kaming target for healthcare waste, institutions, lahat po ng may HASWAste ID, Oo. minomonitor namin. So, kailangan may schedule din kami. Kaya Opo. yung kung makikisabay kami sa DOH, baka hindi po namin matatapos lahat Okay, yung okay. minomonitor namin. Kasi in fact, mga 400 plus na yung may HASWAste ID dito sa car. So, Okay. monitor namin lahat yun, sir. Sorry. We got a inquiry actually na sabi na actually ni engineer, so i-share ko lang. The question kasi is about incineration. At nasagot naman, actually na-mention na ni engineer kanina that it's not anymore being used because of the hazardous fumes. Tama po, engineer? Yes, yes po. Oo, Oo. kasi yung depende kasi sir, kasi sa ibang countries, di ba? Sa ibang Opo. countries kasi incineration talaga ang ginagamit nila Opo. for healthcare, hazardous waste. Opo. Maganda sana yun sir, basta ang sinasabi kasi namin sana, yung parang select, so parang specialized incineration. Kasi So ang hindi ginagawa kasi lahat. dati ng incineration, Oo. oo, yung kasi Hindi hindi kasi lahat. ang ginagawa kasi sa incineration kung minsan burning lang yung dating Opo. ginagawa nila. Kaya nga Opo. binan ang incineration kasi ganun ang process. But in some countries, actually incineration is one way of Mm-mm. destroying the pathological waste. Opo. Pero Opo. dapat sana yung parang talagang controlled siya. At saka Okay. talagang meron yung mga continuous emission monitoring system sana naka-place Yes. para ma-monitor na talagang fully destroyed yung ating pathological At waste, saka hazardous clean waste at the talaga. most. Oo. Yes. Engineer, in one of your slides, yung parang yung inverted triangle po ninyo, yung Oh, yes sir. parang Has it's more waste. of, oo. I attended one seminar din po kasi parang the drive really is to lessen yung
production ng waste, no? Uh, Ah, is there a move na parang for healthcare facilities na talagang mas magre-rely ba on solar power? solar panel Oo, for the for their operation, energy sir? use ko. Solar panel. Yes, yes. Para parang less na Maganda yung rin yun, sir, kasi 'di ba ang solar panel actually is para gagamitin naman sa mga consumption ng electricity natin, di po ba? opo, Sa mga functioning ng ating electrical equipment, para gano'n. Ang solar panel, is that opo, right, sir? opo. Yes. Solar panel ba ang sinasabi natin? Yes, yes, yes. Kasi Solar masyadong panel, malamig, sir. solar energy. Yes, yes. Ayan, solar energy, yeah. Oo. Actually, one of the advocacy sana natin is yung, kasi nga sa climate change din po tayo, sir. Yes Gusto po. natin sana yung renewable resources. So, Yes. one of the renewable resources actually na identified ay yung solar energy. Mm-mm. So, kung yan po ang gagamitin ng ating mga hospital, solar panel, solar energy, maganda po yun kasi nare-reduce yung ating greenhouse gas emissions. Okay. Okay. Ang magiging problema na lang po siguro natin later on pa naman, sir, no? Ay yung mga panels na ma-generate natin sa ating ah, paggamit ng solar panels, yung mga cells and photovoltaic cells. Opo, opo. But for the meantime, maganda yung mga solar panels kasi nakaka-reduce po siya sa emission ng greenhouse gases at saka renewable resources po yan, sir. Yeah. From the same actually source yung question na to. Dalawang question. The second question po kasi na-mention nga po ninyo is the source, no? Uh, is should there be a move na sa call sa mobile phone, sa pag-text, sa paggamit ng social media, eh dapat daw malesen ba? Because once we use it kasi it might not be known to many. We're also producing e-waste by through texting, through social media, through calling. Should there be a limit to the use of this? For example, parang ang binigay ng example kung may landline naman, edi tawag na lang sa landline imbis na i-text o i-call through the mobile. Yung mga ganyang ano, sir, limit yung ating paggamit ng mga social media. Kasi sir, di ba nasa ano na kasi tayo, kumbaga yung generation ngayon nakadepend talaga sa mga Opo, social media, opo. sa mga ano. Kasi kung landline ang gagamitin pa rin natin, parang napakahirap kasi sir, sa totoo lang, di po ba? The advantage, sige nga sir, ikaw ba magla-landline ka pa kapag may tatawag sa abroad para samantalang kung pwede naman na ano cellphone, siguro ang gawin na lang natin, para ano na lang, yung ano lang, i-lessen lang siguro natin yung bili ng bili. Parang ganun ba? Kasi Opo, tayo opo, mahilig tayong bumili ng mga cellphone, di pa sira, bibili na ng bago. Di po opo, ba? Ganun naman ang style. Laptop, di pa sira, bili naman. Desktop, bili na naman. Parang ganun. opo, So, dapat siguro maging responsible po tayo sa paggamit at pagbili ng mga gamit nito opo, para hindi naman tayo masyadong nagge-generate ng mga e-waste. opo. Kasi kung sasabihin natin na landline ang gagamitin, sir, parang sa mga generation ngayon, parang rare na lang na gumagamit sila ng may advantage naman talaga yun, sir, kasi hindi na nga ano, 'di ba, hindi na Oo. papalitan. But the advantage of using the electronic devices right now is parang para sa mga kabataan at sa mga tao ngayon, parang very comfortable, kasi very Yes po. comfortable na gamitin sa ating lahat, parang ganun. Okay. Parang Engineer, but we I have a... agree na pwede naman landline kung Opo. Kung meron. ibabalik natin sa landline, pero wala po kasing ganung parang provisions Opo. na parang ganon. So siguro ano lang, maging responsible tayo Yes, yes. I in the agree. buying and using of all these Kung social unnecessary media, and naman. also Opo. yes, so kung kailangan naman talaga, kung Yes. kailangan parang it's a need. Kung want lang, pwede namang wag na, Ah, parang ganon, opo. no? Kung need talaga, sir, na kailangan, siguro, pili natin. Opo. Parang ganon, sir. Opo. Engineer, we have a question from Dr. Kahulaw. Yung question po niya, where can we dispose used batteries in Baguio? Where can we dispose used batteries in bag? Yes po. Ma'am, ano pong batteries yan? Yung ba yung nasa ah, remote? Mga ganun po ba? Anong batteries po kaya ang klaseng batteries? Yung po bang ginagamit May sa mga cellphone, sa C-type o telephone? mga nasa Yung mga maliliit? cellphones or Di, di, C-types, D-types, triple A, double A, or yung mga ganun. Kasi ang ginagawa ah, po namin, parang yung mga kinoconnect. engineer, Yung yung mga maliliit daw.
Ay, yung maliliit, yung mga Oo. parang triple A, mga ganun na ano. Oo. Didispose po namin sa isang container sa amin kasi, nilalagay namin sa container. Tapos i-dispose na lang namin po dun sa aming, ah, hello, hello. Yes, yes Ayan. po. So, dinidispose po namin sa aming, kumukolekta na aming hazardous waste. Ah, Transporter namin, dinidispose namin sa kanya. So, siguro din po, kung yan po ay sa hospital, hospital po ba? O sa Opo, opo, bahay? opo. Sa Hospital, hospital, bahay siguro na rin po. Oo. sa hospital ay sa household pa daw sabi niya. Household. Sa ano naman ma'am, sa household kasi ang responsible kasi ng ating mga hazardous waste sa parang special waste kasi yan eh. LGU po kasi yung ating local government units. Pero kung sa hospital kasi, hospital naman. Baka pwede nang dalhin sa hospital kasi. Pwede naman Mhm. sa LGU ma'am, pero pwede naman sa LGU siguro sa ating local government units. Ilagay lang natin sa mga plastic siguro, identify natin kung iba-iba. Depende lang po pala ma'am kung meron siyang mercury. Yan pong battery ba ay may mercury content pa? Yun ang tanong ko. Pero kung yan ay lithium, nickel, cobalt, mga ganon. Pagsamasamahin na lang siguro natin sa isang container, tapos ibigay natin sa barangay para sila Mhm. pong mag-dispose Okay. sa ating mga local government units. So, pero pag sa hospital, hospital po dapat ang Ang mangolekta ng ating mag-dispose. mga batteries. Okay. Yun po, Doc. Doc, Thank you. Melda. Thea Kahulaw po. Yan. Ah, Ayan. Doc engineer. Thea. Yeah, Doc Thea po. Engineer, yung Yes sa po. isang slides po ninyo, dun sa medications, nakalagay doon yung pag anto yung pag nag-expire po ba yon? I didn't get it so much. Pag nag-expire yung mga gamot, we return those to the company that made the medications po. Ay, o, yung mga expired na chemicals, sir. Opo. Kasi ang pinopropose po kasi nila ngayon, even sa mga Asian countries, is yung parang buyback ba? Parang babalik mo Ah, sa supplier yung opo. expired na medicines Aha, aha. na ibinigay ng supplier po ninyo. So siguro, kung kayo po ay makikibid, bili ka ng mga medicines from a certain supplier, meron po kayong parang MOA, Mm-mm. usapan na pag nag-expire nito, ibabalik niyo po sa kanila para sila Mm-mm. na po magproblema ang mag-dispose ninyo pong mga Mag-dispose. expired pharmaceuticals. Sa engineer, Sa sa hospitals, scenario, hindi ko alam apo. kung paano yung, sir? Okay. Sa scenario na minsan po kasi nagbibigay ng free samples ang mga pharmaceutical companies for physicians na ibibigay sa pasyente. Kung minsan po meron rin mga na-expire po na mga gamot, paano po i-dispose nung doktor po yung mga gamot na yun po? Sir, yung doktor ba ang tawag dito, naka-register ba sa isang hospital? Ah, O may yung sarili siyang clinic? ah, let's take both po. Kung sabihin natin private clinic niya at yung nasa ospital. Kasi pag nasa So kung may ospital, parang private, madali lang na kung nasa i-force hospital, to the hospital. Oo. sa ang kasi ang system kasi sir pag mga private, 'di ba private clinic, Opo. meron po kasing mga private clinic din na may Hasways ID. Okay, okay. May Hasways ID na kayong private clinic ni Okay, doktora okay. or doktor. Kasi kung mayroon po siyang Hasways ID, definitely po siya ang responsible sa pagdi-dispose ng mga pharmaceuticals. Opo. M503 kasi yun, sir. Okay, okay. Kasama po sa registration niya yun. Ngayon, kung Ah, hospital naman, baka pwede namang sa hospital na course i-kuhan. through. Kasi Yeah. ano naman yun eh. Under Yes naman po. siya sa hospital na yun. Hindi naman siguro madamot ang mga hospitals po natin. Ganun po ba? Mm. Parang ganun. Do we have other questions from Zoom? Wala na po Yes, ba? sir. Question? Ay, teka. Doc. Yes, go ahead. Sorry, malakas. Si Ma'am Sharina po ito, Baguio Hi, General Engineer. Hospital Good po. afternoon Yes, po. sir. Yes, Ma'am I'd like to Sharina. ask po kung with the use of our waste autoclave, just in case after undergoing waste autoclave, is it considered already as a general waste? For example, the infectious wastes. Autoclave. Inotoclave mo yung ano, ma'am, infectious. Ah, i-autoclave mo yung infectious waste and then you dispose it. Yes po. Saan niyo po itatapon, ma'am? General waste siya?
Yun pa ang tanong ko, engineer, kung consider na ba siya Ah, as general waste after undergoing waste autoclave. ma'am, can you assure us that the infectious waste has already been, parang yung level ng microorganisms dun sa inautoklave mo is parang wala na, parang ganon. Ah, parang ganon kasi ang tanong natin eh. Pag inautoklave mo ba siya, wala na, as in patay na lahat. Ah, Paano po yung mga kwan, di ba? Parang yes ganon po. kasi ang tanong eh. So Yes po, definitely, engineer. Kasi ma'am. magiging sterile na po yung waste na nag-undergo. So may autoclave po kayo sa hospital, ma'am. Yes po, we have. Before you dispose it, nag-autoclave na po kayo. Hello, Doc. We used it before, engineer, pero nagkaroon sabi is it's still considered as infectious wastes. Oh, okay. So siguro hindi kasi sila assured, ma'am, na yung talagang na-autoclave na. Of course, pag in-autoclave mo kasi di ba patay na lahat yung mga microbial ano. Kaya lang pag nilabas mo siya, saan mo siya lalagay? Baka ihahalon mo ulit siya sa mga waste, magkaka-develop ulit ang, I don't know, makaka-develop ulit ng mga microbial organisms. So definitely siguro, ma'am, i-dispose na lang natin dun sa transporter, sa TSD facility natin para wala po tayong problema. Kasi yun So, naman po ang procedure talaga. Kasi kahit na in-autoclave mo siya, lalo't ano ka naman, hindi ka na, generator ka ma'am, di ba? Generator, ang hospital mo, generator. So isama na lang po natin doon sa mga i-dispose natin sa TSD facility para ma-assure po tayo na yung talagang healthcare or has waste na yun, ay healthcare waste na yun is talagang na-dispose siya. Kasi ang kailangan po namin kasing makita, Doc, is yung certificate of treatment. Nakalagay kasi doon eh. Thermal decomposition, microwave, autoclave. So ito yung waste na na-generate ng clinic mo, kunyari, no, clinic mo. Tapos ito yung nasa self-monitoring report na sinasabit mo sa amin quarterly. Check kasi namin yung doc kung yan ba ay na-transport mo, saan mo siya autoclave mo, authorized ka ba na parang TSD facility, parang ganun kasi ang question, doc. So might as well kung yan ay sa hospital naman, isama na lang po natin dun sa mga itatransport ng ating hospitals. Pero kung ikaw naman ay private institutions, generator ka, hindi ka kasi pwedeng mag-ano ma-adopt parang TSD facility at the same time. Kasi hahanapan namin yung kung saan napunta yung waste na na-generate mo. Asan yung COT mo? Parang ganun ba? So makakapag-provide po ba kayo ng COT, Certificate of Treatment, na inautoklave namin to? Parang ganun ba, Dok? Ma'am Kung Zar? ano po ang sinabi ng, ayun, parang sa DOH kasi ganun din ang stand yata nila. So, considered pa rin siya na infectious waste. So, we stand by the statement also of the DOH, ma'am. engineer, ano kasi, for example, ng mga waste na ito are the hindi naman, venous sets, ganun, mga lines lang. Because it was considered as a best practice yung sa waste autoclave. So, if we're going to consider it still na infectious waste, so we'd rather not undergo waste autoclave kasi parang madodoble lang siya. Ang purpose kasi po, engineer, is for cost cutting sana. Pero Tok, yung ano ba, yung waste autoclave mo na yan is, nasa hospital po ba yan? Or private po ba kayo? Private clinic? Parang ganon? Hospital po. Ay, hospital. So, meron pong autoclave ang hospital ninyo. Yes po, So, that engineer. is, so that is how you dispose of your infectious waste? No, engineer. Kasi we have infectious waste na naka-tie up sa private, ano na to, yung mga nagko-collect ng waste. Transporter? Private transporter, yes po. Yeah, yeah, okay. So, piling-pili naman po yung in-autoclave. Parang yung mga lines lang. Oo, yes, yes. Ano pong say ng DOH tungkol sa bagay na yan? Kasi kung ako po ang tanong, parang siyempre kung sa mandate kasi namin, considered na healthcare waste yan, inauto-claim mo, ibibigay mo talaga sa TSD facility, transporter and then sa TSD facility. But if the DOH approves
Kasi ano naman tayo, joint, ano naman po kami, joint, ang tawag ko dito, joint collaboration with the DOH. So kung yan po ay ina-approve ng inyo pong Department of Health na sinasabi na, sige, okay nang ganyan, tapos justify nyo na lang, parang ganun ba? We will understand. But if the DOH will not approve of that, pati rin po sa amin, parang ganun. Kasi we are also considering naman yung economic consideration para po sa ating mga host. Kasi mahal naman talaga ang magpa-transport at magpa-dispose. So, yun lang yung landok, dapat i-assure nyo na talagang pag tinest yan na kwan, talagang wala talaga. So how will you prove it? Parang ganun. Kailangan namin ng proof. Yun lang po. Thank you po, Engineer. Welcome po, Doc. Salamat po. Thank you, Ma'am Shar. Are there any other questions? Wala na ba? Okay, Camille. Engineer, ah, kung wala na pong mga tanong, maraming maraming salamat po. Meron po kaming, saan na yun? Ito. Hindi. Okay.